Hello, what's up? This is Gottman back again for another unboxing video in first impression. So, pagkatapos ng Nothing Phone 2A, meron naman tayo ngayong CMF by Nothing. Hindi ako actually dito familiar, to be honest. Pero since nandito na rin naman, kikilatisin na natin yan. So, yes, dumating po ito sealed pa. So, bubuksan natin. Yun. Hindi ko na pala kailangan to. Oop. Ooh, wait. CMF Phone 1 or CMF by Nothing Phone 1. Hindi ko alam eksakto na pangalan. Pero ito CMF by Nothing is ito case at may watch. CMF by Nothing Watch Pro. At dalawang watch. Ano lang to? Strap lang ito. Kala ko dalawa yung watch. Isang Watch Pro 2 plus case. Isang CMF Phone 1 plus case. Tama ba ang tawag ko rito? Or Nothing CMF Phone 1 or CMF Phone 1? Kahit ako naguguluhan eh. So, chinay ko sa Google, CMF Phone 1. Yun ang pangalan niya. CMF Phone 1. Na-stranded sa pangalan ng phone eh. So, tanggalin naman natin. Ano? Ay, ang dami pa niyang kasama. May lanyard pa tayo rito. Case. At another case. At another case. Ang dami. Yan lang. Wala na. Hindi na nabubuksan eh. Pero, I wonder kung bakit may tali ito. Ay, meron pang laman. Ang daming laman. Buds Pro 2. CMF stand. CMF card case. Ano to? MagSafe o talagang lagayan lang ng card? Oh, curious. Wala na. Ang daming laman pala nito. In-expect ko phone lang. Okay. So, sarado na natin to. So, ito po lahat ang ilo-launch ni CMF 1. Ito po yung laman ng package. Ang dami. Isa-isayin na natin. So, yun, unahin na natin itong smartphone. Expectations muna. So, expectations, Model A015 color black. Okay, black yun na sa atin. 8GB, 256GB na storage. Manufacture date, June 2024. Last month lang. July po kasi ngayon. So, last month lang. Wala na, yun lang nakalagay. So, buksan na nga talaga natin. Ooh, makapit. Yun. Silaman natin to. Para hindi masira yung tape. Kasama sa box, meron lang tayong charging cable, Type-C to Type-C. Okay. Quick start guide. Okay, meron tayong SIM injector or pang sundot ng SIM card. Wala na, yun lang. So, ito po ang kasama sa box. Yun. So, let's go. Siyempre, tatanggalin naman natin to. Uy, nice. May kabigatan siya in fairness. Design muna tayo saglit. So, sa taas, meron tayong noise cancellation mic sa taas. Sa gilid, meron tayong volume rocker. Sa baba is meron tayong SIM tray slot. Siyempre, silipin na agad natin. Ooh. SIM 1 and then meron din tayong SIM 2 at pwede rin siyang gawing micro SD card slot. So, this is hybrid. So, dalawang SIM, walang micro SD card or isang SIM, pwede ka maglagay na isa pang micro SD card. So, expandable ito. Hindi kagaya sa Nothing Phone 2A, hindi siya expandable. Lagyan agad natin ng SIM card para check natin kung okay. Nandun yung main microphone, USB Type-C, speaker grill. Dito sa kabila, sa kanan, meron lang tayong power button. I'm not sure kung ito rin yung fingerprint. And then dito sa likod, wow, okay. Dito sa likod, may pagka-unique po siya. Okay. Tutok na natin ng konti sa ilaw para makita nyo na mas maayos. Obviously, ito yung camera. Pero meron tayong mga screws na pwedeng buksan yata ito ng flat screwdriver. Andito yung kanyang flash. Dual tone ba ito? No? Single tone lang. And then meron tayong CMF by Nothing. Ito, kakaiba ito eh. Ano to? Parang nakita ko dial. Hindi naman siya nagda-dial. Ay, hindi. Dial nga. So yun, turn on muna natin for the first time. Para ma-explore ko na maayos. Mas maganda mag-explore ng bukas. Oy! Point out ko lang, meron na siyang screen protector na nakalagay agad. So, out of the box, meron na pong screen protector. CMF. Nice. Ganda rin naman ang boot animation niya, no? So, yung kumusta? Out of the box, Tagalog agad. So, yeah. Official talaga to na release for Philippines. Click natin. Lipat ko lang sa English Philippines. Mas komportable lang akong gamitin yon. So, setup ko muna siya saglit. Wait lang. So, try test muna natin sa gaming, ano? So, papakita ko. Wait lang. Paba muna tayo. So, currently nakita nyo naka 60 FPS tayo and nasa around 50% CPU load lang. So, hindi mabigat sa kanya to. And current graphics actually is naka very high and HD mode po. Default pa lang po yan. Hindi pa natin ginagalaw pa. So, hindi pa lumalabas yung extreme. Siguro pag binaba ko from HD
makukuha ko na yung extreme niyan. Try ko muna magpapatay para makalipat tayo sa extreme. Gusto ko kasi maglaro sana extreme. Feeling ko kagaya rin to na nating phone 2A na hanggang 60 FPS lang din yung kanyang binibigay. Ayaw niyang itaas masyado. I get naman na mas smooth pa rin naman ang 60 FPS, pero syempre may mga tao kasi na gusto more than 60. And so far actually, dahil nga 60 FPS lang, hindi niya ako hinahayaan na umakyat ng 120 FPS. Pansin nyo, hindi rin ganun kataas yung CPU load. So that means hindi rin ganun kabilis uminit yung phone. Siguro ganun yung pinaka purpose dito ni CMF by nating phone 1. Also, meron siya rito game mode. Oh. So click natin to yan. Pwede tayo mag-switch sa performance mode. I wonder kung pwede tayong mag 60 FPS mamaya pag inopen ko yung performance mode. Mamaya checkin natin yan. Labang kalaban. So fast forward ko na lang para matest ko na yung extreme agad. So far smooth siya. Okay, we have our first victory. Wait, check muna natin yung kanyang temperature. So far 38, 39. So magaan sa kanya itong settings na HD at very high. So lipat na tayo sa mas mataas. Hopefully pwede pa natin itaas yung kanyang settings. Gusto ko ma-maximize yung kanyang pansin nyo, lakas ng speaker, no? Ang ganda. Lakas ng speaker, solid. Sadly, single speaker nga lang siya. So pag tinakpan natin to, yeah, ano na to sa earpiece na to. So technically this is just a single speaker lang na loudspeaker. Mas mataas na settings, balance wala pa rin. So hindi natin makuha yung extreme. Sa smooth siguro, ayun, smooth, meron na tayong extreme. So tingnan natin kung, tapos try natin sa performance mode. And now, try natin kung makukuha natin higher than 60 FPS. Pero as far as na-experience ko na doon sa unang game, stable po, hindi po siya mga baba more than 55. Nasa 56, 58, 60 FPS. Mostly 58 FPS siya nag-i-stay. So maganda po yung kanyang performance, stable. At least dito sa Farlight. Ngayon, lipat natin siya sa extreme FPS at smooth settings. This is the best choice for humans. Ang lakas ng speaker, sayang hindi siya dual speaker. Wala, ayaw niya talagang umakyat more than 60 FPS. Even at performance mode. Oh. Anyway, tapusin ko lahat ng game na to and then check natin mamaya yung actual na performance na naipakita niya dito sa Farlight. Okay, final temperature na nakuha natin is bumaba pa nga. So yun. So pinakamataas na kanina yung 38. It's okay. So lipat tayo sa kanyang actual results. So yun. As you can see, average natin, like I said, 55 FPS nga talaga yung average FPS. And then kita nyo naman, straight line. Bumaba lang po yan dyan kasi naglumipat na tayo ng game. Natapos na yung game, so nag-load karoon ng loading area. Pero yung mismong actual na game, stable po tayo sa 55 to 60 FPS basically. Tingin ko, ito lang yung nagpababa kaya bumaba siya sa 55. Pero tingin ko nasa 58 to 60 FPS talaga yung average niyan. So, very good. At plus, ang ganda rin ng kanyang thermal. Yun nga lang, downside lang talaga is ayaw niyang ibigay sa atin yung 120 FPS or even 90 FPS kahit na kaya naman talaga ng chipset niya. Kasi nakita nyo naman yung CPU load nasa 55 to 60% lang. Ibig sabihin, hindi gamit na gamit yung CPU load niya. And di pa naman tayo sa, pakita ko sa inyo, ito lang, ang kanyang Antutu score, 651,000. Mababa. Pero sa na-experience ko kasi sa nating phone 2A, yung una, ganito rin kababa yung unang Antutu test sa unboxing and then after a week, umakyat siya ng 700,000. So, I'm hoping na ganun din na mangyari dito. Pero tingin ko ganun nga rin talaga yan. So, unang Antutu test out of the box, 651,000 lang. And actually, decent naman din yung GPU score and CPU score. So, yeah. Medyo may high hopes din ako dito. Ngayon, lipat naman tayo sa ibang features niya like sa camera. So sa camera, na-test na natin ng konti. Pakita ko lang sa inyo muna saglit. Video is kaya niya hanggang 4K at 30 FPS. And sa front camera, rear camera to, itong 4K 30. Sa front camera naman is 1080p at 60 FPS. So yun, 1080p 60. So similar sila ni natin phone 2A. And ito naman po yung kanya mga shots para makita nyo na lang din.
So tinest ko siya dito, medyo mahirap to, challenge to kasi usually dito pumapalpak yung mga talagang low quality ng mga camera. But this one, ang test na to is para malaman ko kung totoong bokeh effect siya or yung nagpo-portrait mode talaga siya, yung totoong blur na background. So this one, totoo po, legit yung blur background niya, malinaw yung malapit, tapos kung papansin nyo, yung Cotman na pangalan ko doon mas malabo. So ibig sabihin, nadidetect niya yung depth or yung distance ng subject at saka yung background na maayos. Okay, as you can see, kita rin dito. Pero hindi siya perfect, of course. Meron tayo napansin dito na parang nagkaroon siya ng maling pag-detect ng edge. So, yan. Pansin ko lang. So, hindi perfect, pero legit na nadidetect na talaga yung background. This one, ganun din to. Second test. Medyo mas malayo yung distansya. And ganun din, nadidetect niya rin na maayos yung malayo at malapit. And then ito naman, same. Ito portrait mode, maganda actually ang effect niya rito. And sakto naman, low light dito. Tama rin yung kulay. Medyo quality din naman yung details. Pansin ko lang talaga slightly, mga 1 to 5% boosted din siya sa mga ganitong shots. Yun. And then dito, okay, actually ang ganda rito kasi talaga madilim to. Sinadya ako na madilim to ang harap, pero in fairness, nakuha niya pa rin ng malinaw yung mukha ni Luffy kahit madilim. Ika nga against the light yun. Ganun. Against the light talaga siya, sinadya ako. Pinatay ko yung ilaw dito sa harap para hindi talaga siya makita, pero lumabas. Kita-kita niya rito. Solid. Ganda ng kuha niya rito, in fairness. And then dito rin, actually, ito namang shot na to is para makuha ko yung kung nadidetect niya yung progression ng malalapit papunta sa malayo ng dahan-dahan. So as you can see, yes, kuha niya yung details dito. And then habang lumalayo, kunti-unti na rin nagbe-blur. And yung pinakamalayo sa dulo, sobrang blur na rin talaga. So, very good dito si CMF by Nothing Phone 1. So, legit po yung camera niya, nakaka-detect na maayos ng depth. Papakita ko lang sa inyo yung sinasabi ko na slightly boosted yung kulay. Kung mapapansin nyo, ito yung kulay, totoong kulay ng yung kinuhanan natin, and then ito naman yung kuha sa kanya. So, kung mapapansin nyo, medyo boosted talaga yung kulay. And don't get me wrong, hindi po masama yun. Actually, sa mga normal user, hindi po masama yun kasi hindi mo na kailangan i-edit. Buhay na agad yung kulay. And of course, sa mga professional naman, I'm sure hindi naman bibilin to ng mga professional user itong ganitong phone. Kung professional camera user kayo or photographer kayo, I'm sure hindi nyo kukunin to kasi syempre, ang kukunin yung mga high-end talaga magagandang camera. So, itong phone na to is para sa akin, good to sa mga budget users, yung afford at least hanggang mga mid-range na price. Hindi ko alam ang price nito currently. If ever man, ilalagay ko na lang sa comment section para ma-update ko, pero currently hindi ko pa po alam itong price nito. Alright, delipat tayo. Ito naman yung sa video. Papakita ko lang dyan sa inyo sa screen yung mga kuha naman yung sa video, okay? So, ito ang rear camera shot. 4K at 30 fps po yung kanyang maximum resolution. And so far, mukhang maganda naman. Slightly may konting boost ng image, ng color, pero sobrang slight lang. Hindi naman siya OA, exaggerated. And then, try natin. Gamitan ng, meron po siya hanggang times to zoom. So, zoom natin. Okay, yan po yung quality. Maganda pa rin yung quality. Although, may konting noise kasi medyo low light tayo rito. Gamitan natin na isang LED na ilaw. So, kita naman. And actually, maganda, no? Maganda. That's times to zoom. Ito yung original zoom niya. Original na times 1 lang. Yeah, so far, okay. Good yung kulay. Again, stabilization sa full review na lang natin kasi nasa studio pa tayo. Sa detalyadong review na lang po yun. Kamusta naman po yung quality ng microphone? Hello, what's up? This is Cotman Bahagi. Titest ko lang yung itong front camera. Initial test ko lang naman po ito. And so far, tingin ko malinaw naman. Yeah. Stabilization sa full review na lang natin yan sa detalyadong review. But this one is napakaganda po ng kanyang skin tone. Actually, skin tone ko talaga yan. Maitim na madumi. May mga butlig-butlig okay ito naman. So, yeah, honest naman siya. Kung may beautification, sobrang minor lang. Mga 1% lang siguro. But this one, yeah, it's good. It looks good. And yung detail ng hair ko, okay. Kamusta naman po yung, what do you call this? Ang microphone. Also, maximum lang nitong front camera ay 1080p at 60 fps. Alright? Yeah. So, in terms of camera, okay na rin sa akin to, panalo na, solid. Hindi ko lang alam tungkol sa stabilization, which is malalaman pa natin yan sa detalyadong review. But as of now, yung mga impressions ko na nakuha sa kanya is good siya, very good siya dun sa part na yon. And then, gusto ko actually pansinin lang natin ng konti ito. Tagalin natin itong dark mode na to. Yan, para mas makita nyo ng maayos yung screen. Eto.
pansinin lang natin ng konti yung kanyang screen. No? By the way, this has 6.7 inch na AMOLED up to 120 Hz screen refresh rate. Nakita niyo mga 120 Hz po yan. And pagdating naman po sa bezel, hindi naman masyadong halata, pero yun, kung mapapansin mo, medyo slightly makapal yung sa baba. Pero hindi naman siya agad pansinin. Yeah. Slightly lang makapal siya sa baba, kaya compare nyo. So, slightly na makapal lang yung sa baba. Konti lang. Pero overall, para sa akin, okay pa rin naman yan. And also, hindi siya dito ang fingerprint. Akala ko dito yung fingerprint kasi flat po yung power button. Good thing, dito pa rin siya sa front actually. So, yeah. See? And very responsive naman. Hindi sobrang bilis, pero enough na yung bilis para hindi ka maano. At ang ganda ng animation niya pagka pinipindot. Doon nawawala yung animation, yung gradual. Stig Wala lang, mga minor details lang na baka nagugustuhan nyo. Ako kasi gusto ko yon. So, yun. Try natin. And then, ito pa. Hindi ko yata nabanggit kanina. Yung texture nung likod actually, hindi siya matte. More on parang pinong liha, parang ganon. So hindi siya fingerprint smudge magnet, and maganda siya sa kamay actually, and solid sa kamay ang pakiramdam. Solid, and also mas mabigat siya ng konti actually sa Nothing Phone 2A. So in terms of balance, feeling ko mas maganda ang balance nito sa Nothing Phone 2A. Pero syempre, depende sa inyo kung ano yung gusto nyo, or kayo naman kasi ang bibili kung magugustuhan nyo to. Also, yung teaser actually bago to i-launch is ito. Kung para saan ba to. Hindi ko rin actually alam kasi hindi siya nagagalaw. And actually, di ba kanina nakita niya sa unboxing, meron siya mga extra case. So now, I'm curious kung paano ang purpose nitong mga cases na to. So, isa-isahin natin. Tingin ko may purpose to. Imposibleng walang purpose to kasi itong gilid na to. And what else kung ano pang nandito. Feeling ko lang. So, wait. Check natin. Try natin dito sa orange. Mas trip ko tong orange na to. Yun, no? Ooh, okay. So, ano ba to? Manual lang ba to? Oh, okay. So, removable talaga yung back niya. So, base rito, dapat may flat screwdriver tayo. Una, tatanggalin muna yung SIM tray. Tatanggalin yung mga screws. Iikutin to para matanggal. So, parang lock ito. So, naiikot pala talaga ito. And then, okay, dito tatanggalin sa ilalim. Dito. Kaya unang tinanggal yung SIM tray para doon madukot. Okay, so itatry natin to ngayon. So lumalabas mukhang removable battery din to. Basta nakita ko sa picture. Let's see. Ito yung screwdriver. So, pag yung phone lang, ito, wala ang kasamang screwdriver. So, ito yung nahanap ko eh. Ito yung screwdriver na may pin ejector. Andito pala. And what are these naman? Okay, yung bilog at yung SIM. Okay. So, kasama rito itong bilog na to para maging orange pa rin naman siya kung gusto mo lang naman palitan. And then orange na SIM tray. Ang cute. What else? Ito pa, meron pa. Ito, may kasama rin siya mga screws. Okay, curious na ako. Gusto kong gawin to actually. Wait lang. Isa-isahin natin. Una, tatanggalin to. Okay, pag pinuwersa naman pala, iikot naman pala talaga siya. Kanina hindi ko pinuwersa eh. So okay, naikot na siya. Oh, okay. Solid. Wait. And siguro mas maganda shutdown ko to. Baka natin. Shutdown ko muna. Buti dito lang yung shutdown. Okay, power off. Okay, ngayon power off na siya. Isa-isahin na natin. Matutuwa rito yung mga mahilig sa mga napapalitan yung case. It's not bad So parang bumabalik tayo sa nakaraan, Nokia days. Kung saan, pwede tayong magpalit ng back case. Tanggalin natin tong SIM tray muna. Diyan ka lang. Tapos dito niya dinukot nakita ko sa SIM tray. So, dito daw tatanggalin. So, ito medyo ingat kayo kasi baka tumalsik yung smartphone. Okay, dito nga siya dinudukot sa SIM tray. Okay. Ito maganda pag may kuko kayo. Madali-dali na siyang dukutin. Medyo slightly challenging pa rin in fairness. Alright. So, tatanggalin natin. Ito na po ang big reveal. Ayun! So, ditanggal nga talaga siya. Ang cute. So, tabi muna natin to. Pagsamahin natin, hindi pwede mag-iwahiwalay. Baka mawala yung screws. Okay, dito muna yan. Okay, magkakasama yan dyan. When it comes sa battery, so replaceable siya and repairable din. Warning, do not disassemble the battery and related protective parts without authorization. So, medyo maselan din to. Hindi siya kagaya pa rin sa Nokia na may susudutin mo lang ng daliri dito and then mahuhugot mo na. This one, malamang ang gamit dito is meron lang siyang pandikit. And then, so kapag ginalaw nyo to, talagang kailangan nyo ng palitan agad ng bago. So, yan.
So kapag bumili ka ng isang kulay, like dumating sa'yo ay black, bumili ka ng black, pag nagsawa ka, pwede ka pang bumili ng ibang kulay. Okay? So ganito ang magiging senaryo mo. And of course, ito pa po yung iba pang available na kulay, blue and parang cyan green, something like that. Anyway, baka trip nyo yung mga ganyan. So, hindi ko alam kung meron pang iba pa silang kulay aside dito, pero ito po yung at least nandito. Bali, so far, meron tayong 4 na kulay. Black, this orange na parang papuntang red. Actually, bumagay siya sa sa logo ko. Oh, nice! Parang mas gusto ko itong gamitin. And then, blue, and then this light green. So, this is light green. So, this is cyan. This is light green. This is blue lang. And of course, this one is orange. Okay. Gamitin ko na lang din yung screw ng itim. Saludo kay Nothing Phone para sa pag-initiate ng ganito. Actually, hindi naman sila nauna rito. Currently, alam ko, Fairphone yung pinaka nang ibabaw talaga rito. Pero, kulang kasi sa popularity si Fairphone. And pagdating sa marketing, I don't think ganun din sila kakilala. But now, ginawa ito ni Nothing Phone. And dito nga sa CMF by Nothing Phone 1, I think may possibility, I'm not really sure, hindi ako magaling sa ganito na pero may possibility na medyo mas finally mag-click ulit itong tinatawag natin na yung napapalitan na likod, replaceable back case. Yan, pwede nating i-customize base sa trip natin. So, hindi tayo na-i-stack sa isang kulay. Bumili tayo ng black, or bumili tayo ng blue. Pag nagsawa tayo, pwede tayong bumili ulit ng iba pang kulay. I wonder kung magkano nga lang itong case na to pag binili, since mukhang talaga ito, naka-custom talaga sa Nothing. And don't get me wrong, possible din sigurado na may mga gagawa nito ng mga third party manufacturer itong case na to para sa ibang customization features or ibang customization uses. And then balik natin to, pwedeng black, no? Actually may orange, pwede kong ilagay yung orange para maging orange, pero parang mas gusto ko na nandito black. Parang at least kapansin-pansin lang, no? So, I can combine. Wala namang limit. I'm sure magkakapareho lang to ng sizes. So, ang astig lang. Tanggalin mo natin to. And then, ipapalit natin to. I hope meron pa silang ibang kulay ng ganito. Ooh, okay. And higpit. So, I assume okay, magiging ganito siya. Kung ganito, actually, hindi naman masama. Okay, meron siyang ganong stopper para hindi direct na maano sa smartphone. So, ang pinaka-purpose nito is magiging stand lang talaga siya. Okay, so why not? Solid din naman ang idea na ito. Not bad. Again, kung gusto nyo lang naman, this is removable naman. Kung ayaw nyo na, ibalik nyo yung normal nyo na ganito. Yeah, at least, pwede mo siyang gamitin na ganito. Pero, pagdating sa tibay, I'm not sure kung approve kayo. Okay naman, actually. May good enough na sturdiness siya, pero good enough is really not reliable. Kasi feeling ko, pagka siyempre, aksidente yung mangyayari yun. Like, maupuan mo, aksidente, or mababagsak mo, pwede ito masira agad. Kasi plastic pa rin naman yung material. But still, hindi naman siya yung tipong feeling ko bibigay sa normal na mga push and tsaka pressures lang. So, okay. Good. Okay to. Solid. Meron pa dito actually iba pa. This one, card case naman. So, nakakonect din siya dito. So, ang pinaka-purpose pala dito is parang lagayan ng mga accessories. This one, itong part na to. Try natin. Palitan ulit. So, meron accessory, siya? Ano ba tawag doon? Accessory lagayan. Pakisabi na lang sa comment section. Okay. So, this is a whole lot of different case talaga siya. So, okay, dito. I-add ko siya rito. Okay, so magiging ganito siya. What for? Card case daw, diba? So, dapat may bukasan ito. Paano ko bubuksan ang card? Ayun. Okay. So, dito ilalagay yung card. Again, this is card case. Okay? An accessory. So, basically, bubuksan dito sa taas. Doon ilalagay yung mga cards mo. Why not? May mga tao po ganun. Believe it or not, meron po ako mga kilala. Usually, nasa mga corporate sila. Tsaka yung mga medyo pasosyal, pakonyo. Meron po talaga mga bumibili ng case para sa kanila yung mga smartphones, and sa mga case na binibili nila, may kasama talaga mga lagayan ng card. So, why not? Diba? Ang naiisip ko lang dito, pinaka-benefits ng ganito na napapalitan nga yung back case is, hindi na, siguro, meron pa rin, pero hindi na lahat ng tao na bibili nito is kailangan bumili ng yung third party case kagaya ng ginawa ko rito sa Nothing Phone 2. Dahil nga medyo natatakot ako magasgasan siya, so bumili ako ng case na ganito. Pero, hindi mo na kailangan bumili ng case kasi kapag nagasgas ito, nabasag, itong likod lang itong likod,
is pwede kang bumili ng replacement. Tapos ibang kulay naman. Pwede. So, medyo, again, hindi ko sinasabing lahat kayo gawin nyo yun, pero pwede na makabawas sa worry nyo yun na magasgasan ng likod. Kasi, so what kung magasgasan ng likod? Di palitan. So, try naman natin iba pa niya mga accessories. Wait. Meron tayong lanyard. So, try naman natin ang lanyard. Siyempre, tetest natin yan lahat. Nandito na rin naman eh. Ulit na natin yan. Ito na po yun. Nandito tayo. Okay. So, paano to? Tanggalin muna natin ito. Gusto ko lang siya makita. Ang quality, tingnan nyo naman yung quality ng lanyard, oh. Ang kapal ng makapal siya na tali. Ang solid. Parang ito yung ganito kakapal yung ginagamit sa jumping rope. Yeah, ang solid. And ang kulay, oh. Ternong-terno naman talaga. I wonder kung may iba pa silang kulay nito. Like, yung kulay para dito sa blue. Yeah. I hope meron. Would be such a waste kung wala. Nasa customization na rin naman sila na clip lang naman ito, so hindi ko na kailangan na ikabit agad just in case. So lagay muna natin. Ang inaano ko rito, hopefully matibay yung kung saan kinakabit yung itong mga accessories na to, kasi kagaya nito, kapag ginamit ito sa sabit, siyempre mahihiklat yung smartphone. So possible kung malamya ito ang pagkaka-design nito, matanggal din, madaling masisira. So hopefully matibay, since bakal naman kung saan kumakabit yung screw. I still hope na matibay yung integrity nito. So yun. Ang cute. Well, it's cute. Yeah, okay. So nice. Ang laki ah. Grabe namang lanyard ito. Of course, I'm sure na-adjust yan. Yeah, na-adjust nga siya. So na-adjust naman. Gusto ko yung quality. High-end quality. Premium na premium yung feeling. Ang solid. I like this. Meron pa ba iba tayong accessories yan na hindi ko pa natetest? Wala na pala. Yun na pala lahat yun. So, currently, meron tayong ito yung mga accessories natin. Yan yung mga accessories na meron tayo. Then, of course, yung mga cases na pwede natin ipalit ng kulay. Ito po yung mga available na kulay. Okay? Black, the orange, the blue, and the light green. Alright. Itong earbuds Pro and Watch Pro 2, siguro gawan ko na ito ng hiwalay na video. Masyado mahaba na yung video. Focus na lang muna tayo dito sa CMF by nating phone 1. Yes. So, correction again, mali na naman ulit pala ako ng sabi ng pangalan. This is CMF by Nothing Phone 1. Yun po ang totoong pangalan niya. Ang CMF ay nasa unahan. Kasi base sa box na rin niya, actually nakalagay na rin naman, CMF by Nothing Phone 1. So yun ang name niya. Kakaintindihan tayo. So, ito na muna yun. Dito na muna tayo. Stop na muna tayo dito. This is unboxing and first impression lang naman. Para sa detalyadong review kung maaasahan ba natin to o puro ganda lang ba talaga to, puro customization lang, may ibubuga ba sa actual na daily usage. Sa detalyadong review na lang po yun, okay? Pero currently, I am actually pleasantly surprised in the name of customization. Ang solid na naisip na ito ng company na ito, Nothing Photo. Swak na swak to lalo sigurado sa mga estudyante, mga kabataan. Pwede, pasok, panalo. So, yun. Anyway, again, this is the CMF by Nothing Phone 1. Don't forget to subscribe, like, and share para mapanood nyo yung detalyadong review. And of course, i-feature pa natin to sa hiwalay ng videos, itong dalawang gadgets na ito. Still, CMF by Nothing pa rin, CMF by Nothing din. So, abangan nyo na lang to. Ilagay ko na lang sa hiwalay na review. And actually, baka gawan ko na rin itong hiwalay na review. No? Ang dami ko na palang gagawa ng review. So, yun. Solid. Hanggang doon na lang. This is Cotman. I'll talk to you again soon.